Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, binabati ko kayong lahat mula sa panibagong araw ng isang mahigpit na yakap. Pagbati, respeto at pagmamahal. Ngayon, tinutuloy natin ang pagkukumpuni at mga gawain sa bukid mula sa huli natin pinagtigilan. Inasikaso muna namin ang pinto. Anong oras ka natulog, Gakan? Nang matulog ako, alas 2 na. Alas 2. Ana, lahat ng tao ay nandito. Parang nung nagsimula tayo ng video, bigla magsiksikan ng lahat. Halika, halika, halika. Tama na mga bata, munti po na. Maktipon. Kagabi mga kaibigan, itinigil namin ang trabaho ng alas 11:30. Bago mag alas 12. Pumasok kami sa panakan, dala kong flashlight. Nagtatrabaho kami sa dilim. Kuya, nagmamadali kami para makarating agad. Bakit kami nagmadali? Si Gokan, kapatid ko, mampapaalam na sa atin ngayon. Magkita tayo ulit, kuya. Sadan! Magkahiwalay na tayo ng landas. Uy, Gokan, halika. Alam mo, mahal ko si Gokan, pero minsan talaga pinapainit niya ulo ko. Minsan talaga nakakainit siya ng ulo, pero mahal ko pa rin siya. Kasi ganyan siya nilika ng Diyos. Dapat tanggapin natin siya kung ano siya. Bago siya umalis ng alas 5:30 mamaya, bigla niyang sabi, Kuya, gawin na natin ang kaya nating gawin. Ngayon ay alas 2. Habang nagtatrabaho, nakakaramdam ako ng lungkot at kaba. Lungkot, kaba. Pagkalis ni Gakan, ang tambol. Biro lang, pwede bang ganito? Mahal kita, di mo ba alam? Teka, may naisip ako ngayon. Ha? Ngayon, dyan tayo magpuputol, ha? Sige. Iniisip ko, ilalagay ko rin ba itong mga piraso sa ibabaw ng ganito? Kuya, tinan mo, ang galing mo, Gokan. Itatayo ko ang rebulto mo dito, Gokan. Saan? Pangako ko yan. Saan? Diyan mismo sa ibabaw ng post na yan. Tingnan mo. Anong nangyari, anak? Pero seryoso. Sinimulan na naming ihanda ang mga pinto, ipapakita ko sa inyo. Sana, huwag niyo akong biguin bago yun. Ako na, patid. Gokan, tahan lang, tao lang tayo rito. May pakiusap ako sa inyo. Mag-like, subscribe at comment para suportahan ang video na ito. Matutuwa talaga ako mga kaibigan. Tingnan ninyo, itong pintong nakikita ninyo. Sinabi ko sa inyo dati na ito ay yero na may disenyong parang baklava. Gagawin natin ito para sa bahay sa bukid. Nagawa na ni Gokan ang balangkas, frame, at nahinang na rin niya ang mga bisagra. Kinabit namin ng tornilyo ang yero. Kinabit niya ng tornilyong yero. Puputulin lang niya ito dito. Maglalagay din siya sa itaas, hindi ba? Oh! Tama, gupitin mo dito at ibigay doon. Good luck sa trabaho, hindi rin masisira ang itsura ng pinto. Parang napuno na ng mga pinto ang bukirin. Tingnan mo, ipapakita ko sa inyong paligid. Lahat ng lugar, puro pinto. Tingnan mo. Isang pinto, dalawa, nasa likod mo, meron din doon. Tatlo nandito. Apat nandito. 5 isa ay nasa labas. Puro pinto na kahit saan mga kaibigan, puro pinto. Simula alas 8 pa kami nagtatrabaho, kuya. Tingnan mo mula alas 8, sabi ni Kuya magmadali. Kaya nag-alarm ako ng alas 6:40 ng umaga. Umabot na 1 oras bago ako magising, grabe. Pagdating ko, sinabi kong simulan na. Pinutol at inihanda ni Gokan. Tapos ako naman ang narpinta ng maayos sa mga ito. Dahil nakikita ninyo, itim na itim talaga. Malinis at maganda ang kinalabasan. Dati, puti ang pinto ng bahay na ito. Tinanggal ko yon. Pininturahan ko rin yun, kaya nandito siya para matuyo. Ginawa ko rin itim yun, ganito. Maganda ang mat na itim na kinalabasan. Pininturahan ko ang loob at labas, gaya nung nakikita ninyo. Ngayon, pinatuyo ko siya sa araw para matuyo na kasi hindi pa siya ganap na tuyo. Pagkatapos nito, ilalagay na natin ito sa bahay. Pininturahan na rin namin yung isa pang pinto, ipapakita ko rin yun. Puting-puti rin yun dati. Hindi talaga kami yung nagpinta nun, Kung natatandaan ninyo, may mga followers kaming dumalaw dati. Si Typhoon Kuya nagdala ng karne para sa amin. Nitong nakaraan, nagkaroon ulit kami ng bisita. Binabati ko siya mula dito. Maganda ang pagkakapinta niya, talagang pinagtrabahuan niya. Ay grave. Tingnan mo to. Gusto ng pabrika na ibalik ang pinto. Pabrika. Typhoon, kuya, panurin mo ang video na to. Gusto ng pabrika na ibalik ang pinto, kahit nang daming nangyari. Nangyari ito, ang dahilan nito, ay hindi pa pala natin napinturahan dito, anak. Hindi natin napintura ng labas, kuya. Original na pintura pa yan sa labas. Bakit medyo may pintura sa ilalim? Pagkakapintura ni Typhoon, kuya. Bakit hindi niya ito pininturahan? Tanggalin natin ito, kuya. Mamaya, pipinturahan din natin ito. Ilagay na rin natin ito ron, mga kaibigan. Mamaya, pinturahan din natin ang bahaging ito. Ganito kasi ang dahilan kung bakit ko pinipinturahan ng mga ito. Sinira ng husto ng mga aso ang mga ito.
Natanggal nila ang pintura nito. Kinayod nila kung ano-ano pa. Pintura na lang natin ng maayos itin. At dapat maganda ang kalalabasan. Halimbawa, pipinturahan ko pa itong mga bintana. Puting-puti pa kasi ang mga ito. Tatakpan at ayusin ko ang gilid. Gagawing itim tulad nito. Ngayon, sasabihin ng mga tao sa mga komento, ano ba itong kalat na ito? Sasabihin nila. Kuya, nagtatrabaho tayo. Natatrabaho tayo! Magulo, kahit saan. Magulo ang buong paligid. May mga gamit sa lahat ng dako, nagtatrabaho kami. Halika, tingnan mo, Gokan. Yung rail ng sliding door na yan ay sobrang sira din. Kakapintura ko lang nito kanina, hindi pa tuyo. Hintayin nating matuyo para dumikit ang pintura. Pero itong pinto natin ay kulay abodate. Pininturahan ko ito ng itim, mas maganda na yon. May primer na panlaban sa kalawang din dati. Ngayon, maya-maya lang ay darating na ang operator ng backhoe, mga kaibigan. Magpapahukay tayo ng hukay para sa palikuran. Alam niyo yung malilit na backhoe? Nagpabook ako kasi nandito na rin si Gokan. Sa tingin mo, saan natin ilalagay ang hukay? Sa totoo lang, hindi ko alam, kuya. Kung pahabain natin ang tubo ng ganito, nakabitin lang ito sa air, dapat nasa ilalim ito, hindi ba? Tama. Daning kaya natin mula ron. Halika, ituro mo nga ang banda lampas dito. Hindi, pwede. Tinan mo, ito yung ilalim ng alambre. Ganito natin ipahukay dito. Tama? Maliit lang dito eh. Bakit naman? Gaya nito, kapantay ng posting yan. Anak, apartment ba ito? Hindi apartment, pero tingnan mo yung linya ng konkreto niyan at ng post. Hanggang dito lang ba? Oo. Anak ko, ang laki niyan. Baliw ka ba? Wala, kuya. Magiging malalim naman eh. Magiging malalim naman kasi. Ganito ang tantiya ko. Ano mangyayari? Kung maghuhukay tayo mula rito hanggang dito at dadaan dito, tapos ganito lang, ayos na. Ito ay para sa lababo. Oo! Isa pa, sa kabila ng kusina, Hindi na kailangan doon, hayaan mo na lang sa lupa ang sa kusina. Ang mahalaga naman talaga ay yung sa banyo. Hayaan mong sa lupa na lang umagos. Hindi naman palengke ito. Hindi naman dumadaroy sa kalsada o sa daan ng tubig. Sa lupa lang yan, matutuyo rin yan. Pero ganito ang gagawin ko rito. Kapag dumating ang bako, ipapahukay ko ito ng maayos. 2 o 3 metro. Depende sa kailangan. Pa natin gamit ang paleta sa ibabaw, gets mo? tama, ganun ka. Hindi, kailangan ng maraming detalye. Container lang naman ito. Tyson, Papa! Tingnan mo, may garapatang kumapit kay Tyson, Gokan. At malaki pa talaga. Tingnan mo, Diyos ko, natanggal ang garapata. Oh, tingnan mo. Huwag ninyong hahawakan ng mga garapatang ito, ha? Tingnan mo. Hindi natin namalayan, nakatakas ang garapata. Saan na napunta ang garapata? Mukhang may panahon pa itong mabuhay. May iba pa bang garapata? Nako, marami pa niyan, Gokan. Tingnan mo, kuya. Huwag hawakan ng mga garapatang ito. Tinatawag itong garapatang Amerikano, napakasalbahing garapata. Ngayon, itatapon ko siya sa labas. Buhay din naman siya. Huwag nating patayin. Kasalanan yun. Itapon na lang natin siya doon. Hayaan na lang natin siyang pumunta ron. Ngayon kasi, tag-init na at nagsisimula ng uminit ang panahon, bro. Kapag madamo talaga, hindi nawawala ang garapata at pulgas. Tingnan mo. Hindi ko pa siya nalalagyan ng panlaban sa garapata at pulgas. Kaya kailangan natin lagyan sila ng panlaban sa parasite para maiwasan ng garapata at pulgas. Dumami na kasi ang mga damo kahit saan. Kaya nga, ngayon, si Gokan. Anong gagawin natin, boss? Kuya, magsisimula na tayo. Magsisimula na ba tayo? Magsisimula na tayo magbaklas at magiba. Ang ganda rin naman ng kinalabasan, di ba? Oo nga. Kapag napinturahan ko pa yung kabila ng sliding door, magiging malinis na. Tatapusin ko muna to. Gumagawa kami ng isang pinto para sa bahay at mga pinto para sa paanakan. Ipapakita rin namin sa inyo kapag naikabit na. 12:30 na. Kung ano lang ang matapos namin, yun lang ang matatapos. Yung hindi namin matatapos, susubukan kong tapusin mag-isa. Gohan, akin na ang kamera. Sige kuya, kunin mo na ang camera. Panurin muna natin ang maestro natin. Napapakitang gilas ang maestro natin, napasikat siya. Sabi ko kay Gokan, anak, magbukas tayo ng isang paggawaan ng pinto para sa'yo. Sabi niya, kuya, ayusin muna natin itong mga trabaho, tapos titingnan ko. Kasi araw-araw siya gumagawa ng pinto, kaya palagi siyang gumagaling, hindi ba? Tama. Nasasanay na ang kamay mo, di ba? Dahil nasanay na ang kamay mo, tuloy-tuloy na. Kasi kung tutuusin, siguro mga 5 hanggang 10 pinto na ang nagawa niya. Kung gagawin pa niya lahat, aabot pa ng 20 pinto. Ito ang pagiging komportable ng mga aso. Ngayon, kumukuha na siya ng lampas sa parte niya, kuya. Tyson! Tyson, anak, tulungan mo naman ako. Anong klaseng apprentice ka ba? Ang bilis din naman nila. Nakita niya kasi na yumuko ako.
Talagang nalapit siya sa akin. Yung pinutol natin sa ilalim, dito rin ilalagay. Yung din natin tatakpan. Mga kaibigan, dumating na ang ating maliit na backhoe. Dahan-dahan nang naguhukay dito, kuya. Yung maliit na backhoe na sinasabi ko. Nagdala kami ng mga ganito. Eksakto, sa kaparehong linya, maghuhukay tayo ng 2 metro ang lapad. Sana maging matibay at maganda ang kalalabasan nito. Sa huli, ilalagay din natin sa lupa. Natasha, tabi ka. Boss, welcome. Salamat, masaya ako nandito. Anong nangyari sa red lit natin? Hintayin mo matapos ang renovation. Hintayin lang natin matapos ang renovation, ha? Nang marinig niya ang tungkol sa red meat, bigla siya nagunat. Sige, ingat sa trabaho. Sige, Nora, bantayan mo na lang mga anak mo. Walang problema. Doon din nabaliw si Nora. Kuya, gumawa tayo dito ng maayos na poso negro. Para panatag ang loob natin. Mula dito, palalawigin ko ang tubo hanggang dito. Ito, lalagyan natin ng takip. 2 metro, sapat na para sa atin. Pati mga aso, nakaupo at nanonood ng backhoe, tinan mo nga ron, lahat tayo pumila rin. Ang bansang palakas na natin ang manood ng backhoe. Paano ko kaya gagawin ang cover nito? Ano? Paano ko ito tatakpan? Kailangan ba ng palit? Oo nga. Nakita ko online, nilalagay ng tao ng gulong sa loob. Gokan, nandito na ang sikat nating backhoe. Uy, ang laki pala niyan! May gagawin pa ba tayo sa sakahan? May iba pa ba tayong gagawin? Magpahukay din sana tayo ng libingan. Hindi ba ito kakalat sa kulungan ni Nora? Buksan kaya natin ang pinto niya. Ano kaya niya ikalat ang mga batong yun pero hindi ba niya kaya? Kaya niya. Shhh, aliga. Naghihintay din ng mga tulondaga. Natasha, galit si Asia. Siya ang gumugulo dito, siya. Kahapon, may nagsulat sa video. Yan na naman ang klasikong linya sa bawat video. Tumakbo ka, tumakbo ka sa kabila. Kasi palagi ko yung sinasabi dahil lagi siyang paikot-ikot sa paanan ko. Napatawa talaga ako ng comment na yun. Asye? Sa tingin mo babagsak yan? Hindi. Eh, di maglagay na lang tayo ng goma, ganun ba? Hindi ko alam, pero sa tingin ko, hindi naman kailangan. Wala naman kaming pinagawa, ito lang din ang pinagawa namin, pareho lang. Naman. Nahanap na ng lalaki ang pera. Para pang ahit ang kinita ko. Tigilan mo na yan, boss. Nagpa-barber ako agad, nagpakakalbo para hindi umaba ang buhok sa loob ng 6 na buwan. Sige na, kuya. Siyempre. Asye, ano nangyari, Asye? Pakadagang hinihintay niya. May ahas pa daw lumalabas. Tataw, na kumuha rito. Tatalon din ako dito. Asye, Pwede mo bang hilahin niyang kawad? Gumana ba? Sira kasi yung ilalim, kaya nagkaganon. Sige, may post-in na dito ngayon. anong posta? Bakit nga ba natin ginawa ito ng ganito? Masyado kasi tayo nag-umpisa sa likod. Pero ganun lang talaga. Kasi konti lang ang kasya mula sa backhoe, di ba? Sa totoo lang, hanggang 2 metro lang ang kayang ukayin ng bako na to. Hindi na kaya ng mas malalim pa. Hindi, ang ibig ko sabihin ay papunta dun sa kabila. Mabakuran ko kasi ito. Magtatanim ako ng gulay sa likod. Kunin mo, amuyin mo. Si Asie, ang pinakamapagbantay na aso sa hardin. Tingnan mo ang uno ni Dede. Naghihintay siya ng lahat ng daga. Johan, tingnan natin ang pinto. Tingnan mo, ayan doon. Paano ginawa ng ating maestro? Nandyan ang pinto! Halika nga, Gohan. Piduan na ng bahay yan, oh. Natasha. Ay, grabe. Ang galing ng gumawa para may basbas pa.
Tingnan mo naman dito, oh. Tabingi at walang hugis ang bagay na ito. Nandito ka pala, ha? Johan! Hindi. Ayos lang yan. Nangyayari talaga yung mga maliliit na pagkakamali na ganyan. Kapatid, hanga ako sa'yo. Alis na ako. Magkikita tayo ulit. Ang ganda ng pagkakagawa mo. Ang galing mo talaga, grabe. Napagod na ako, Diyos ko, napagod na talaga ako. Mas maganda sana kung diretso nating nilagay sa itim na metal sheet ang ibabaw. Sa ibabaw, di ba? Hindi ba pangit kung itim dilaw o itim abuhin ang itsura? Hindi naman, magiging diretso lang naman ang itsura nun. At saka, alam mo ba, second hand pa yon. Ganito ang sinasabi ko mga kaibigan. Kung puputulin natin ito dito, tapos ilalagay natin dito ng ganito. Mas maganda sana dahil hati ang ibabaw. Pero maganda naman ang pinto. Ikabit natin sa bahay para makita. Karam, anong ginagawa mo dyan? Pasaway ka, Karam. Sige, tumulong ka na sa backhoe. Pinatawag niyo ang backhoe para sa akin. Hindi ako umiinom ng gasolina. Ikaw na lang, kapatid. Ang daming aso, walang nagsabi na sabay-sabay silang pumasok para maghukay. Hindi na sana nila kailangan magtawag ng backhoe para sa atin. Hintayin muna natin matapos ang trabaho ng bako mga kaibigan. Pagkatapos nun, tignan mo, ayos na. Grabe ang lalim na. Kalma lang, Ashie. Pilya. Mamaya, papatuloy tayo. Mga kaibigan, naihatid na natin si Gokan at ngayon, sa sumunod na araw, ipinagpapatuloy natin ito. Kahapon nag-video ako pero walang tunog. Sige, kunan ko nga si Tyson. Tyson, tunay na anak ng Argentina. Grabe ka anak, ang tapang mo, handa akong isakripisyo ang sarili ko para sa'yo. Kuya, ginawa namin kahapon ang pinto ng bahay, halika't ipapakita ako. Ganito na ang pinto namin. Sa ngayon, ganito ang itsura niya, kaya na nakikita mo. Ganito ang sistema ng kandado namin at iba pa. Sa totoo lang, mas malinis at maayos pero minadali namin kahapon dahil kailangan tapusin agad. Dahil nagmamadali kami, minadali namin ito. Medyo naging tabingi yung bahagi ng kandado, pati yung mga bakal sa itaas ay medyo tabingi rin. Sa ngayon, maganda na dahil may pinto na ang bahay. Dati kasi wala, kaya dapat tingnan natin ito sa positibong paraan. Bumili rin ako ng magandang hawakan para dito. Ilagay na rin natin ang hawakan, buksan na rin natin ang ating kandado. Ganito. Ang loob ay ganito rin. Tara, pasok tayo sa bahay at tingnan. Assalamualaikum. Ganito ang loob ng bahay natin. Bakit tayo naglagay ng pinto dito? Madalas gamitin ito ng mga hayop, pero ayusin ko na. Renovation at paglilinis, nabanggit ko na dati. Una sa lahat, bawal pumasok ang mga hayop sa loob. Kaya naisip namin unahin ang paglagay ng pinto. Pagkatapos nun, saka natin unti-unting ayusin ang lugar. Hindi naman ito urgent na yon, kaya sa paglaon, ayusin ko rin ito. Talagang magastos ito mga kaibigan, yung plaster, paglilinis, at iba pa, kita nyo, talagang guho na ito. Marami pa tayong gagawin dito. Gagawin natin ito dahan-dahan. Una, ayusin muna namin ang pinto. Tingnan mo, isasara ko muna ito. Ang natira na lang ay kandado, lalagyan ko ito dito. Ngayon, kaya na nakikita ninyo, ito lang sa itaas ang tatakpan natin. Ganito ang pinto natin sa loob, at gaya nung nakita nyo kanina sa labas. Halika, subukan natin lumabas ulit. Tyson, hindi kita pinakawalan ko sina Bonchok anak. Guwapo kong anak. Charismatic kong anak. Hindi ko sana bibili ng kandado na ito, kaso wala akong makita sa hardware na gusto naming may spring. Ubus na lahat. Kaya ito na lang ang binili ko, pero ayos lang, nagagamit din naman ito. Mas maganda yung isa, pero okay na rin to. Sandali, hayaan mo haplusin ko muna ito. Hayaan mong haplusin ko muna ito. Bakit nagwala ang anak ko? Bakit nagwala ang gwapo kong anak? Selos na Tyson. Si Tatay Tyson, si Odin, ang huling pinagbalingan niya, alam nyo na. Bilisan mo, kuhanan mo na ang mga kambing, tinan mo. Sinusuwag nila ang isa't isa, tinan mo. Tapos na ang laban ng mga aso, nagsimula na ang laban ng mga kambing. Ay naku, 2 oras na mula nang pinalaya ko sila para magpakabuso. Araw-araw ko na silang pinalalaya mga kaibigan. Salamat at magkasundo ang mga aso natin, tinan mo. Ay, nako, nakakatuwa naman. Naglalaban sina Pamuk at Kupik. Sinong mananalo? Ako, kay Pamuk ako. Mahaba ang balbas ni Pamuk mga kaibigan.
Tara, silipin natin ang mga pinto dito. Sabi nila, kunin mo si Sky doon kasi malungkot siya at hindi bagay doon. Kuya, ganitong gagawin natin. Hindi natin pwedeng kunin si Sky dito, kuya. Sinasira niya lahat. Meron lang isang paraan para dito. May kadena dito, kaya sa umaga pwede natin ikadena, sa gabi isasara ko ang kwarto niya. Sa umaga ulit ikakadena, sa gabi isasara, ganun lang. Alam ko, Sky, na mas mabuti sana kung nasa labas siya at maayos. Kuya, nag-aaway kasi sila, nagkakagulo. Tinatanggal niya pati lock at iba pa. Diyos ko, pag natanggal pa niya yung isa, mag-aaway sila, tapos wala ako, lagot na. Gagawin ko ang bilin niyo. Itatali ko dito at isasara tuwing gabi, mga kaibigan. Ayos din itong pinto natin. Alam niyo naman, ikinulong ko rito si Tony dahil in-hit siya. Salamat at matibay din itong pinto natin, hindi niya nabasag. Sa ngayon, okay tayo. Mamaya ipapakoko na yung tablo ng Poso Negro at ihanda natin. Kung palalayain si Escobar, sasaktan ba niya si Rocky? Kilala niyo naman si Esco. Kung hindi niyo alam, pinadala na namin si Zeyna. Bakante na ang kulungan niya kaya ilalagay ko si Escobar doon. Kukunin ko muna si Esco. Ay, si Esco baka umatake sa mga kambing, sandali lang. Sandali, Esco. Akain kita gamit ang tali pa siya. Kukunin kita gamit ang tali. Halika, ipapakita natin ang pintong ito. Halika. Kunin din natin ang pintuan ng paanakan. Pati si Escobar. Ayan. Bonchok ko, ang gandang tingnan ng mga kambing ko habang nanginginain. Mga baby ko ang mga ito. Ang gaganda ninyo. Alam niyo ba kung gaano ako pinapasaya ng mga kambing at aso? Sobrang saya panoorin sila tuwing umaga, mga kaibigan. Bonjuk! Bonjuk, halika. Asiye, matukabay ka. Asiye, huwag kang pasaway. Huwag mong guluhin o pagsilosa ng mga kambing. Hindi, Natasha. Hindi, Natasha. Hindi nila kinakagat, naglalaro lang sila. Naintindihan mo ba? Naglalaro lang sila, huwag yung pakialaman, oy. Huwag kayong pasaway, baka magalit si Bonchok. Uy, bakit sinusubukan ng mga babaeng kambing na makipag-mate? Oo, kailangan nating gatasan yan. Si Caramel. Namamagana ng husto ang suso ni Caramel. Namamagana ng husto ang mga utong niya. Gatasan ko ba si Caramel? Hintayin natin, papasukin muna natin sila tapos gatasan natin siya ngayon. Halika, gatasan muna natin siya, tapos ipapakita ko sa inyo ang pinto ng paanakan, mga kaibigan. Kamusta mga baby? Mga leon ko, mga mahal ko, mga magaganda ko. Kagabi, si Dede ay tumama ng ulo dito, pero hindi ko maipaliwanag sa inyo. Ngayon, tignan ninyo, wala tayong pinto dito noon. Naglagay kami ng bagong pinto sa may pasukan ng paanakan, kaya maganda na ngayon ang pinto dito. Sanay na ang mga aso kasi dati walang pinto doon. Akala nila walang pinto. Si Dede, pagdating kagabi, sinubukan pumasok pero bumangga at napatras. Naglagay ako ng pinto dito kasi kailangan, pare. Dito ko rin ilalagay yung mga aso. Halimbawa, kung naghahanap tayo ng mapagkukulungan, dito mo sila ikulong. Kung meron mga asong tumatakas mula sa loob, dito na lang siya manatili. Ginawa na natin yon. Yung mga pinto ng mga kwarto sa loob, ako nang gagawa nun. May balangkas na para doon, ayusin din natin. Yung farm na yun kasi, alam ko pinaayos, kuya, para hindi makatakas ang mga aso. Para hindi sila mag-away, maganda at malinis ang pwesto nila. Yun ang focus ko kasi hindi ordinaryo mga aso namin. Lahat sila ay mga halimaw na hinaharap. Mga halimaw talaga sila. Sila rin ang mga halimaw ng hinaharap. Kaya kailangan natin gumawa ng matibay na bagay para hindi nila masira, princess. Malikot na princess, palabasin din kita, anak. O aking munting sanggol, princess, nanampasal ka na ng mga tuta mo. Ang lalaki na nila. Mahal ko. Mama baby ko, ay tingnan mo naman ang kagandahan nila. Halika, pumunta tayo sa mga kulungan. Kakagising ko lang, 2 oras pa lang. Pinalaya ko yung mga kambing, tapos humiga ulit ako. Ang lamig ng panahon na yon, mukhang uulan. Hindi ko pa nahuhugasan ng mga kulungan. Halika, tingnan natin ang kalagayan ng mga kulungan, linisin natin doon. Pagkatapos, gagawa ko ng takib sa hukay ng kubeta. Ihanda natin yun. Ayusin natin yon para magawa ko ng pansamantalang takib, para hindi mahulog ang mga aso o iba pa. Kailangan natin itong takpan. Sunod, himayin natin ang mga detalye, kuya. Sige, ipakita mo nga mga leon natin. Mga baby. Pusat baba, bakit di mo kinain pagkain mo, pusat?
Pasaway ka, Pusat. Pakawalan ko na ba si Pusat? May sasabihin ba siya kay Rocky si Pusat? Hindi naman eh. Sasabihin mo ba, Pusat? Halika rito. Yung pagkain niya, kainin na lang ng ibang aso. Kung may sabihin si Pusat kay Rocky, bubugbugin siya ni Rocky, kaya walang problema. Asya. Kamusta, Danda? Pwede na bang palayain si Asya? May aso bang susugod kay Asya? Pakawalan muna natin sila sa umaga para makagala ang mga bata. May kalaban ba si Asya? Wala. Asya, halika. Hindi pa rin siya kumain. Anak, bakit konti lang ang kinain niyo ngayon? Ha? Reyna, palayan din ba kita, anak? Si Reyna din ay dumumi sa lalagyan ng tubig. Anak, bakit mo nagawa yung pagkakamaling yun? Reyna, hindi ka namin pwedeng palayain. Pwede natin palayain si Destan. Kay Destan, may isa sa inyong nagsuka. Bakit kayo nagsuka? Siguro dahil sa sobrang pagkain kaya kayo nagsuka. Ano ba bang ibang dahilan para magsuka kayo? Parang kalabaw akong kumain, Destan, hindi ka nabubusob. May tao po nakakakain ng 5 kilo ng manok sa isang araw, anak. Parang kalabaw ka kumain, Destan, kaya ka nasusuka. Pinalain na rin namin sila. Teka, ipasok muna natin ang mga kambing. Gagatasan muna natin si Caramel. Teka mga bata, Natasha, wag. Bonjuk, dumangkang ka. Bonjuk, halika. Bonjuk, tumangka. Tumangka, Bonjuk. Bonjuk, pumasok ka na. Rocky, huwag mo siyang galawin. Bonjuk, pwede ka nang dumaan. Hindi, Destan. Bilisan mo, ako na ang hahawak kay Destan. Dahan. Ay naku, napakagulo mo talaga. Paano ko nakapasok dito? Sandali. Talagang nabigla ako, sa totoo lang. Pagpasok ng lahat, nagkagulo ang bakuran. Teka ba? Destan, dumang ka. Rocky, magpakabait ka. Nagalit si Rocky kay Destan. Oras na ba para gatasan si Caramel? Gatasan na natin si Caramel. Kailangan natin ng tasa. Ngayon. Teka lang, may konting barley pa dyan. Mamaya pa tayo bibili ng pagkain para sa mga kambing. Gagawin ko na ngayon. Maglalagay ako ng konting pagkain dyan. Wala na pala ito, pare. Ayan, ubus na rin pala ito. Pwede na ba natin gatasan si Caramel kahit walang pagkain na yun? Subukan natin, kuya. Susubukan natin. Teka lang, Bonjour. Hawakan ko muna si Caramel. Teka lang, sandali. Hindi pala madali maggatas ng kambing. Tumatakbo siya. Sandali, Bonchuk, anong ginagawa mo? Bonchuk, gusto mo ba ikaw ang gatasan ko? Ha? Bonchuk, gusto mo ba ikaw ang gatasan ko? Magpakabay ka, Pilyo. Ay, dumating na si Caramel. Halika dito, Caramel. Tingnan natin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngayon. Mashallah. Sige, gatasan natin si Caramel na maayos, kuya. Si Typhoon na dating nag-aalaga ng aso, naging pastol na ngayon. Ang kulang na lang ay maggatas ng kambing. Hindi ko pa rin talaga natutunan yun. Unti-unti naming natututuhan. Nilagay ko pa ngayon ang lalagyan niya sa maruming sisidlan. Para sa mga aso ito, iinumin nila. Sandal lang, Golo. Huwag kang magpasaway, ha? Sandal lang, anak. Sandali lang, anak. Tumigil ka muna. Huwag kang magmadali. Sandali, Bonjuk. Buisit ka talaga. Si Bonjuk dumating din. Binabagsakan niya ako ng tabo, mga kaibigan. Sandali lang, tingnan natin. Teka lang, anak. Teka lang. Mga kaibigan. Kasi kakasimula ko palang maggatas. Hindi pa rin ako masyadong sanay. Saka wala ka pang pagkain sa harap mo. Hindi mapakali si Caramel. Teka lang, Bonjuk, teka lang. Si Bonjuk, sinusuwag ako sa tagiliran. Anak, tigil na. Manyak ka ba? Ayaw bang gatasan kita?
Tigil, kakainin niya ang mic. Tigil na. Bonchuk, tingnan mo, babasagin ko yung ulo mo ngayon. Hintayin mo. Habang nag-aaway kami ni Bonchuk, alam mo na. Mashallah, sagyal ko. Pakpalay no. Bonchuk, dahil sa'yo, hindi talaga ako nakapagpahinga ha. Teka lang. Sige na. Halika, Rocky. Kunin mo na. Painumin din ng gatas ni Caramel, sina Rocky at Lolo. May natira pa sa loob, ulitin ko kuya. Inistorbo talaga ako ni Bonchuk. Grabe, tinatamaan ako ng sungay ng manyak. May isa pa siyang kalahati kanina pero pinutol natin ang video. Si Bonchuk ang nagtumba nun dahil sa kanya. Tapos na ang paggagatas kay Caramel at nandun na si Faisal Baba. Sa susunod, sa gabi ko na lang muling gatasan si Caramel para mapuno muna ng husto ang mga suso niya. Aliga, kukuha lang ako ng pako dito. Pinakawalan ko na sina Asya at Pusat. Nabalib ang mga aso, tol. Sandalo lang. Oo, Ishpench. Ipapako natin yung takip ng balon, kaya ganun. Ayusin muna natin yon bago natin ugasan yung mga kulungan. Mas hindi pa masyadong madumi yung mga kulungan. Kumain na kayo, mga kaibigan. Sige, Rocky. Teka lang anak, huwag kang dumaan sa ilalim ng paa ko. Pusat pa ba? Halika. Sanay na sanay si Faisal sa mga kambing. Anak, kita mo? Magkatabi na sila sa may bakod kasama niya. Gusto mo bang kumuha tayo ng isang babaeng kambing para makakuha rin tayo ng gatas, Faisal? Anak, sabi nila malaki ang kita sa gatas ng aslo. Nakikita mo ba si Bonchuk? Kukuhanan ko siya ng gatas. Tinadang kang sunggurin ako. Nasaan na kaya ang mga cute kong alaga? Ano na ginagawa ng mga baby ko? Ano na kaya ang ginagawa ng mga mahal ko? Sandali lang anak. Halika nga kayo rito. Ngayon, pupunta na ako dyan. Nagayos ako ng 2 pirasong may sukat na 5 sa 5. Puputulin ko sila, tapos gagawa ng takip na parisukat. Tapos pupuluin ang gitna. Gawa tayo ng isang takip ngayon mga kaibigan. Ang malaga, hindi mahulog sa loob ang mga aso. Pagkatapos nito, may gagawin ako sa mas simpleng paraan. Ayusin natin ang mga tubo, doon natin padadaluyin ang labasan ng banyo ng bahay iyong container. Kaya naging Poso Negro na yon. Mga 180 siguro ang taas niyan. Ngayon, mga kabataan, lahat tayo ay nagtipon-tipon dito. Ilipat natin ang pako doon. Ilayin natin ang mga tablang yan, tapos riyang ka rin dumaan. Sandali, Pusat Baba. Ilang talampakan lang sa ilalim. Ngayon na kuya. Markado ko na kung saan mapuputol. Dahil malalim dito, baka mahulog ang mga aso. Diyos na lang ang magligtas. Kaya wag na tayo mag-risk. Gawin na natin agad ang takip nito. Sige, wag na muna natin isipin ng mga aso. Baka madapa pa si Faisal, dagdag problema na naman. Lumabas ka na, lumabas ka. Lumabas. Ngayon, Ito ang mga lugar na puputulin natin. Saan nga ba yun? Ginuhita na natin ang bahaging yun. kuya, may circular saw tayo ngayon na ganito. Ayos ba? Puputulin natin ang mga kahoy sa guhit kong linya. Umatras ka, Natasha. Huwag kayong maglakad-lakad sa daraanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngayon, ayos na ito. Gaano kalayo dapat ang distansya? Teka lang. Nakalimutan natin yun. Sukatin din natin yun. Sana sapat itong hawak natin para doon. Kinuha kasi natin sa ilalim, kaya nagka-problema.
Putulin natin ito dito, kuya. Ayos ba? Aliga, putulin din natin ito. Ngayon, kailangan pa natin ng isa pa nito, di ba? Kasi 4 ang kailangan natin. Teka ba? Mayroon ba tayong piyesa? O kaya piyesa mula diyan. Putulin natin. Lumabas ka nga, Natasha. Sige, subukan ko ito. Ngayon, ayos na rin ito. Ngayon, kuya. Ihanda muna ang balangkas, ayos ba? Pagkatapos, ipapako natin ito ng maayos. Ngayon, i-reset mo yan. Ayan doon. At ito naman ay para dyan. Tabi ka muna, anak. Sige, dyan ilalagay ang balangkas. Pero gaya na nakikita mo, ganito siya. Sandali lang ito. Mali ba ang sukat na nakuha natin? Paano kung ilagay natin to sa loob nito? Sige, putulin natin ang dulo, tapos pagsamahin natin. Ayusin ko muna ang gungangan nito. Naihanda ko na at pinagdugto ang balangkas, mga kaibigan. Para hindi bumaluktot at tumibay, maglalagay tayo ng bagay sa gitna. Kaya maglalagay din ako ng isang post sa gitna. Ngayon inayos ko kung saan ko ito puputulin. Halika nga rito. Bismillah. Ngayon, dito na. Ayos na ito. Ngayon, ikabit din natin ito ngayon sa gitna. Pigilan natin ang pagbaluktot nito para tumibay, kuya. Hando ng kuya, tara. Ipuwesto natin ito rito. Paano kaya ito? Magkakasya kaya ang sukat.
Pagkatapos dito, sisimulan na natin puluin ang gitna. Teka, mukhang patayo ito. Ganito yata. Bismillah. Sige. Nakita mo ba? Ayan, tingnan mo. Medyo nadulas lang yan pero ayos lang. Yung poste sa gitna. Ano lang bang gagawin natin? Dumadan dito ang tubo, pero kung ipasok natin dito sa loob, ayan. Sige. Pinantay na natin dito. Ayos mo, kuya. Isasara natin ang gitna nito. Titingnan ko kung ano ilalagay ko dyan, kuya. Kung yerong ilalagay natin, hindi kakayanin. Kung magdadagdag tayo ng kahoy sa gitna, ayusin ko na lang. Sige, sa ngayon, handa na ang balangkas. Yun ang mahalaga. Madali lang ang gitna. Tapos, lalagyan ko ng mga bato sa gilid para hindi dumulas. Ayusin ko muna yung kuya. Marami tayong gagawin na yon. Sige, ayusin na lang natin tong lugar na to dahan-dahan. Sana matapos natin to sa lalong madaling panahon. Kahapon, pinatapon ko rin dito lahat ng lupa na nakuha mula rito. Gagawin ko rin taniman ng gulay itong lugar na to. Ganun ko siya gagamitin. Dahan-dahan nating inaayos mga kaibigan. Sige, mahal na mahal ko kayo. Huwag ninyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.